Ang lihim ng Kurtik clan, ang tunay na pinagmulan ni Kurapika sa Dark Continent, Hunter x Hunter Theory. Akala natin si Kurapika na lang ang natitirang Kurta. Pero paano kung marami pa silang buhay, at nasa Dark Continent pa rin? Narito ang isang malalim na teorya, na magbabago ang tingin mo sa Kurta clan. Ang Kurta clan ang lahing pinagmulan ni Kurapika, isa sa pinakamisteryoso at kakaibang grupo sa Hunter x Hunter. Binubuo umano sila ng 128 miyembro, at 37 sa kanila ang may pulang mata, isang pambihirang katangian na naging dahilan, kung bakit namuhay sila ng hiwalay sa kabihasnan. Dahil sa kakaibang anyo ng kanilang mga mata, naging target ang Kurta ng mga collector at kriminal. Sa kasamaang palad, natunton ng Phantom Troop ang kanilang tagwan, ninakaw ang kanilang mga pulang mata, at pinuksa ang buong angkan, maliban kay Kurapika. Ayon sa opisyal na kwento, si Kurapika na lamang ang natitirang Kurta. Ngunit paano kung hindi ito ang buong katotohanan? Sa teoryang ito, ipapaliwanag ko kung bakit naniniwala akong mayroon pang mga Kurta na buhay, at kung bakit nasa Dark Continent ang kanilang tunay na pinagmulan. Gagamit tayo ng tatlong pangunahing ebidensya mula mismo sa kwento ni Togashi upang patunayan ito. Unang ebidensya, ay ang pinagmulan ng tao, at magical beasts. Sa talumpati ni Beyond Net Ero, isiniwalat na ang sinaunang tao ay nagmula sa Dark Continent, bago tumawid patungo sa ligtas na mundo. Posibleng ang mga taong naiwan sa Dark Continent ay nag-evolve, nagkaroon ng pambihirang kakayahan, upang mabuhay sa napakadelikadong kapaligiran. Dito maaaring nagmula ang Kurta clan. Isang lahi na nagkaroon ng pulang mata at abnormal na lakas, bilang adaptasyon sa Dark Continent. Sa Chapter 340, kinumpirma rin na ang mga magical beasts, tulad ng Kiriko at Chimera Ants, ay nagmula mismo sa Dark Continent. Kung hindi itinuturing na normal na tao ang Kurta, dahil sa kanilang kakaibang lakas, posible silang i-consider bilang isang uri ng humanoid magical beast, na may pinagmulan din sa Dark Continent. Ikalawang ebidensya, ang mapa ng Dark Continent. Kapag sinuri natin ng mabuti ang opisyal na mapa ng Dark Continent, mapapansin ang ilang detalyeng hinalang konektado sa Kurta. Isang ibon na kahawig ng ginagamit ng Kurta bilang sasakyan. Mga maliit na kubo na kamukha ng kanilang dating pamayanan. Mga estrukturang tila sibilisasyon, patunay na may mga nilalang na may kultura at lipunan doon. Hindi ito maaaring tsamba lamang. Sa dami ng pwedeng disenyo, bakit eksaktong parehong ibon at istruktura ang iginuhit? Ikatlong ebidensya, ang Lake Mobius at ang simbolo. Ang kilalang mundo ay nasa gitna ng Lake Mobius, isang lawa na may hugis Mobius Strip, walang simula at walang katapusan. Kapansin-pansin na ang Mobius Strip design, ay makikita rin sa damit ng Kurta, disenyo ng kanilang mga bahay. Cover ng Journey to the New World ni Don Freeze. Ibig sabihin, maaaring alam ng mga ninuno ng Kurta ang Dark Continent, at ginamit nila ang hugis ng Lake Mobius bilang simbolo ng kanilang pinagmulan. Ang mga kakayahan ng Kurta ay kakaiba dahil ang mga Kurta mismo, ay eksperto sa pamumuhay sa kagubatan, bihira makisalamuha sa syudad, isang kakayahang akma sa mga nilalang na nagmula sa Dark Continent, isang lugar na ayon kay Isaac Net Ero ay puro pakikibaka laban sa kalikasan. Bukod dito, may kakaiba rin silang talino sa sinaunang wika at simbolo. Si Kurapika lamang ang nakabasa ng mga simbolo ng Kiriko, isang magical beast mula sa Dark Continent. Hindi ito simpleng katalinuhan, kundi namamanang kaalaman. Kapag lumalabas ang Scarlet Eyes, tumataas ang pisikal at nen abilities ng Kurta. Kay Kurapika, nagiging specialist siya kahit isa siyang conjurer, isang bagay na imposible para sa normal na tao. Ito ang nagpapatunay na, hindi normal na tao ang Kurta. Ang kanilang kapangyarihan ay likas at minana. May koneksyon sila sa mas mataas, at mas mapanganib na lugar, ang Dark Continent.
Naniniwala ako na ang Kurta ay nahati sa dalawang grupo. Ang mga tumawid sa ligtas na mundo, kung saan nagmula si Kurapika, at ang mga nanatili sa Dark Continent bilang gatekeepers. Ang mga gatekeepers ay tinutukoy bilang isang lahi ng magical beasts, parehong terminong ginamit sa Kiriko. Ang disenyo ng gate ng Dark Continent ay may swirl patterns, na kapareho ng disenyo ng Kurta. Dalawang bilog na tila mga matang nagbabantay. Mga hugis na kahawig ng Judgment Chain ni Kurapika. Hindi aksidente ang mga simbolong ito. Kapag nakarating ang mga bida sa Dark Continent, posibleng ipakilala ang Dark Continent Kurta. Isisiwalat na sila ang tunay na gatekeepers. Haharapin nila si Kurapika, ang huling Kurta ng ligtas na mundo. Ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang pinuksa ng mga tao ang kanilang angkan? Magiging kakampi ba sila? O magiging pinakamalalang kalaban ng sangkatauhan?